sa akin. Based assessment. Sino mas malaki ang sahod sa akin? Sagot! Okay lang ako. Sino mas malaki ang sahod sa akin? Ako daw. Dahil dyan, nagkakaroon tayo ng audit. Kasi nga, hindi yun totoo. Kailangan natin establish muna kung totoo nga ba yung statement o what. So, si Kuya, judgmental siya kasi mas malusog ako, masakay sa akin. Hindi ganun yun. So, kailangan mong mag-audit ngayon. Tama? Para sa babae din yan, guys. Bago mo sabihin maganda yung sa babae, i-audit mo muna. Maling audit yun, ha? Maling audit yun. So, dahil dyan, kailangan natin ng audit. Naiintindihan niya ni Mark Nina kasi ginagawa niya. Nag-audit ng babae. Common projects, pag nasa internal audit ka. Pag internal auditor ka kasi, ang mga usually ang ginagawa mo, internal audit. Kaya nga siya tinawag na internal audit kasi gagawa ng internal audit. Enterprise risk management. Ano ginagawa dito? I-assess mo yung risk management ng isang company based on a framework. Usually, itong mga toko sa framework, copies, whatsoever. Madami yan. No split siya, no? Aralin nyo na lang ito sa internet later on. Number one, agreed upon procedures. Sabi siya ng kliyente, i-audit mo yung receivables nito. Pero ang procedures lang na gagawin mo dito, yun yung gagawin mo. Hindi ang procedures. Business process review or engineering. Sasabihin siya ng kliyente, sasabihin sa'yo, Chester, check mo naman yung processes ng UC. Baka may mga dapat tayong i-crash na mga processes. Hindi i-crash ng tao, ha? I-crash yung mga processes. Sometimes dito, very critical to kasi nakikita mo isang process owner. For example, si tumatanggap ng bayad natin pag mag-exam na sa taas. Ang tawag ng cashier ba yun? Tama ba? Cashier. Nakita mo siya, ineffective siya, inefficient siya. So sabihin mo ngayon sa owner, uy, ito, ineffective yung process ito, inefficient yung process ito. Pwede natin idaan dito para mas mabilis yung process. Yun yung mga maging suggestions mo. Pero pag nakita mo yung process owner na yun, yung cashier na yun, ito, sitawa ka na, mga ganun. Yun yung mga makapagbagdamdami na di mo matay. Pero kailangan mo siya. Ito yung mga gagawin doon. Hindi yung pagpupuntis yung gagawin doon, ha? I-audit mo yung process para mas mapabilis at maging mas effective siya. Gets? Hindi yung pagbubuntis, ha? Next one. So, quality assurance review, whatsoever. Aralin nyo na lang yan later on. Actually, hindi ko alam ang mga yan nung nasa UC pa. Alam ko na nasa UC ako worksheet na yellow na dapat double rule pag net income, pag total assets, di ba? Pero nung lumabas na ako, ayun, dito ka na natutunan yung mga tao. Ano yung mga certifications natin? Available to sa Philippines, ha? Ang nag-provide ito, Institute of Internal Auditors. Pwede kayong mag-CIA, Certified Internal Auditor, hindi yung Central Intelligence Agency ba yan? Pwede kayong mag-SIGAP or Certified Government Auditing Professional. Ito yung mga internal auditors ng gobyerno. Tama? Internal auditors sila ng mga buhaya. Okay? CFSA, Certified Finance Services Auditor, Financial Services Auditor. Ito naman yung mga internal auditors ng mga nag-provide ng financial services. Di ko alam kung malabo lang talaga yung screen o malabo yung mata ko. Malabo ba? Malabo. Sige, basahin ka na lang. Certified Financial Services Auditor. Ito yung mga internal auditors ng mga bangko, investment houses. Pag ito yung interest mo, mag-CFSA ka. Okay? Okay? Another one, CCSA or Certification and Control Self-Assessment. Ito naman, controls, risk, whatever. It's a boring stuff, but it's good for some. For me, it's boring. So let's move on. CRMA,
Certification in Risk Management Assurance. Ito rin, i-assess mo yung risk management ng isang company. Pag-aaralan mo yan later on in your life. Not maybe hindi sa UC, pero ano yung ibig sabihin ng risk muna? Risk is uncertainties. Dapat. So, sa Tagalog, anong Tagalog ng uncertainties? Hindi mo mawari. Kaya dapat hindi tinatagalog ang mga yan. Like fixed asset. Hindi mo pwedeng tagalogin ng fixed asset. Sabi ni tall, dark, and tall. It's not. Hindi ko na. Mag-aaral. Next one. Anong competencies na kailangan natin dito? Competencies. In-depth accounting knowledge. Pero dahil nasa UC kayo, solve na yan. Hopefully. Adequate knowledge of business controls. Actually, ito, makikita rin namin yan sa internet. Analytical skills, kailangan din natin yan. Adequate understanding of business risk. Makikita rin yan sa internet. Pero, pwede nyo tingnan yung sa Institute of Internal Auditors mismo. Kung gusto nyo mag-internal auditor, pwede nyo tingnan yung website nila. May mga materials doon na pwede natin gamitin. Hopefully, meron. Tapos, basic knowledge of information technology. Kasi, yung trend ngayon is towards IT stuff na yan. Hindi na pwede yung, like, yung worksheet. Hindi mo naman ginagamit talaga yun sa business. Ang gagawin mo lang, Excel. Marunong na ba ng Excel? Contact. Alam niyo mag-class Excel? Mga ganun stuff. So, dapat magaling nila sa Excel. Pero basic knowledge lang pag nasa internal audit. Nangangailangan talaga ng more on Excel at saka mga analytical tools pag nasa corporate finance ka. Communication, alam niyo yan. IT services. Dito ka ba pa rin? IT ka pa rin? Yun. Si Mark is nasa IT services. Kilala mo si Mark yung pinakamatanda sa iyo. So, ano yung anong definition ng IT services? Kami na yung basahin. Improve IT strategy and governance para ma-assess mo yung business risk at yung controls related to the use of IT. Hi, welcome. My name is Chester. How are you? Papasukin mo na natin sila. Yan. Sige pa, pasok pa. May iba kayo sa IT? Hindi. Most tricky siya ng IT sa atin. Tama ba? Marunong ba kayo mag-hack ng computer? Hindi rin. Si Mike Kata marunong na. Marunong na ba? Ayan, marunong na yan. Marunong na ba kayo mag-encrypt ng mga connections niya? Basic yun sa Facebook. Dapat nag-encrypt kayo na connection sa Facebook. Alam niyo ba yung HTTPS? S stands for security connection. Alam niyo ba yun? Hindi. 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 I-google nyo Ayan. So, first rule kasi talaga, when you're using internet, dapat secure yung connection nyo. Tama? Pag nag-Facebook kayo, dapat secure yung connection nyo sa Facebook. Kasi pwede i-hack yung Facebook nyo. Hopefully, papayagan ako na may-ari ng laptop na to. Wala pa. As an example. You can just have your laptop. So, first,